Ang Masamang Anak, The Cost of Saving Everyone. Sa maraming pamilyang Pilipino, may isang anak na laging maaasahan. Yung anak na hindi pwedeng mapagod, yung anak na hindi pwedeng magsabi ng hindi, at kapag dumating yung araw na napuno siya, bigla siyang tatawaging masama. Ito ang kwento ni Maya. 30 years old si Maya. Corporate employee, maganda ang trabaho, maganda rin ang sweldo. Pero kung titingnan mo siya tuwing umaga, parang may dalang pagod na hindi lang galing sa trabaho. Kasi, para kay Maya, ang buhay niya ay hindi nagsimula sa 30. Nagsimula ito sa 18. Habang ang mga kaibigan niya noon ay nag-aalala sa midterms, si Maya nag-aalala sa Meralco bill, sa tubig, sa grocery. 12 taon na siyang nagtatrabaho, hindi para yumaman, kundi para matulungan ang pamilya. Isang araw sa opisina, nag-vibrate ang phone niya. Isang Viber group chat. Family is forever. May bagong message. May kasamang picture ng bagong silang na baby, text message ng bunso niyang kapatid. Ate, tingnan mo si baby. Kamukha mo daw, oh. At may kasunod pa. Ate, baka pwedeng makahiram ng 2K. Wala pa kaming gatas. Wala pa sahod. Tahimik lang si Maya habang nakatingin sa screen. Alam niya, hindi kasalanan ng bata. Innocent yung baby. Pero sa tuwing makikita niya ang picture na yon, hindi niya nakikita ang blessing. Ang nakikita niya, panibagong responsibilidad. Responsibilidad na hindi naman kanya. Linggo ng gabi. Nasa hapagkainan ang buong pamilya. Masaya ang kwentuhan. Si Jason, masayang kumakain habang karga ang baby. Si Mama at Papa, abala sa pag-aalaga sa apo. Tahimik lang si Maya. Nanunood. Nag-o-observe. Mabait ang mga magulang niya. Pero minsan, ang sobrang kabaitan nagiging problema. Kapag nahuhulog si Jason, lagi siyang sinasalo. Kaya hindi siya natututong tumayo mag-isa. Biglang nagsalita si Jason. Ate, first month ni baby sa Saturday. Paki ka naman. Saka yung stroller na sinend ko sa Shopee. Yun na lang gift mo sa Pasko. Napatingin si Maya sa kapatid. Sa loob-loob niya, ang kakapal ng mukha. Gabi, tahimik ang kusina. Mag-isa si Maya. Tinitingnan niya ang bank app niya. May ipon naman, pero parang hindi gumagalaw. Kasi bawat buwan, may bagong hiram na hindi naman nababayaran. Biglang pumasok si Jason. Ate, pahingi sana ng pang-check up ni baby. Huminga ng malalim si Maya. Tumingin siya sa kapatid. At sa wakas, sinabi niya ang matagal na niyang gustong sabihin. Wala akong pera, Jason. Nagbago ang mukha ng kapatid niya. Damot mo naman. Para sa pamangkin mo naman to. Doon na naputol ang pasensya ni Maya. Aanak-anak ka kasi tapos hindi mo naman pala kaya. Magtrabaho ka. Hindi yung pati stroller iaasa mo sa akin. Hindi ko obligasyon ang mga pagkakamali mo. Biglang tumahimik ang bahay.
Pumasok si Mama sa kusina, tumingin kay Maya, at sinabi ang mga salitang kinatatakutan niyang marinig. Maya, kapatid mo pa rin yan. Bakit ka ba ganyan kasama? Sa maraming pamilyang Pilipino, kapag nag-set ka ng boundary, ikaw ang nagiging kontrabida. Kapag tumulong ka ng maraming beses, normal lang yun. Pero kapag isang beses kang nagsabi ng hindi, bigla kang magiging masama. Gabi na, nasa balcony si Maya. Tahimik ang paligid. Nakatingin siya sa mga ilaw. Iniisip niya kung tama ba ang ginawa niya. Kung masyado ba siyang naging harsh. Pero may isang bagay siyang napagtanto. Kung patuloy siyang magsasabi ng oo, hindi matututo si Jason. At siya, hindi kailanman magkakaroon ng sariling buhay. Minsan, iniisip natin na ang pagmamahal ay laging tungkol sa pagsasakripisyo. Kapag paulit-ulit mong binubuhat ang problema ng iba, hindi sila natutunong lumakad. At ikaw, lalo lang bumibigat ang dala mo. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay hindi ang tumulong, kundi ang huminto. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong kailangan nilang matutong tumayo. Si Maya, tinawag na masamang anak. Pero minsan, ang taong mukhang masama sa kwento ng iba, siya lang yung taong napagod na maging tagasalo ng lahat. Kung kayo ang nasa lugar niya, hanggang saan kayo tutulong sa pamilya, bago ninyo piliing tulungan ang sarili ninyo?